Samantala, nakiisa ang Department of Information and Communications Technology sa paglulunsad ng bagong safety feature ng Meta para panatilihin ang kaligtasan ng mga kabataan online. Ayon sa Meta Philippines, layunin nilang bigyan ng kapanatagan ang mga magulang na ligtas ang kanilang mga anak habang ginagamit ang kanilang social media platforms. Yan ang ulat ni Elijah Cadlas. Nakiisa ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa paglulunsad ng mga bagong safety feature ng Meta. Alinsunod ito sa ipinatupad na Digital Bayanihan Safety Summit ng Kagawaran para sa online protection agenda ng pamahalaan. Katuwang ang Meta Philippines, inilunsad ang isang Screen Smart event kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno, mga civic organizations at NGOs sa bansa. Our goal with teen accounts is very simple to say and very hard to do. That teens online have a safe, age-appropriate experience online. Ipinakilala ng Meta ang mas pinaunlad na Instagram security features para sa teen accounts o mga kabataang age 13 to 17 years old. Otomatikong nakabukas ang privacy features sa mga saklaw na edad at sa pamamagitan ng kanilang mga magulang ay maaaring i-modify ito base sa kanilang kagustuhan. Kabilang sa mga features nito ang pagiging private ng account at higit na pagsasala sa mga maaaring magpadala at matanggap na mensahe. Gayon din ang mga maaaring mag-tag at mention sa kanilang mga account. May kasama rin itong automatic sleep mode at reminder para maiwasan ang masyadong pagbababad ng mga kabataan sa harap ng mga gadgets. Ayon sa Meta Philippines, layunin nilang bigyan ng kapanatagan ng mga magulang na ligtas ang kanilang mga anak habang gumagamit ng kanilang mga social media platforms. Ipinaliwanag ni DICT Secretary Henry Aguda ang kahalagahan ng pagpoprotekta sa kabataan sa paggamit ng social media. And in our youth, marami pa rin 9 out of 10 of our youth are online. And that accounts for a huge traffic, and alam niyo na, anything that touches our youth, we're very, very protective and very supportive of. So this event today is a very good example where our industry partners are not working around the government, but are working with the government. Southeast Asia has different challenges, and they might be different than the rest of the world. That is why it's very important for us to be here and to talk about teen accounts and safety. So obviously it takes a village to get this right. Technology has evolved a lot over the years. It has changed, but what has not changed is parental anxiety. Samantala, suportado naman ng Council for the Welfare of Children o CWC at National Youth Commission o NYC ang hakbang na ito para mapalakas ang proteksyon laban sa cyberbullying at online child abuse. Unfortunately, nowadays, we have teens growing up with iPads as a normal thing. Even in school, you see them use iPads already. So I'm not sure as to what the new standard is actually in terms of what is a good balanced use for scrolling. But in my case, I would just say that I would prefer teens to have more time outside rather than on the computer. Sa pagkakataong ang Good Morning Mama ay nasa chat na, ang Ingat Papa ay nasa voicemail na at ang yakap ay emoji na lang, hamon sa mga magulang ang tamang paggabay sa kanilang mga anak online. Kaya naman sa pag-akma ng mga makabagong safety features ng Meta sa digital agenda ng DICT, tinitiyak nito ang mas ligtas na digital space para sa mga kabataan at mas maproprotektahan ang susunod na henerasyon sa mga panganib ng umuusbong na teknolohiya ng bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.